Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At heto, magre-react po tayo dito kay Leandro Ligarda Leviste. Noong nag-privilege speech po ito patungkol po dito sa DPWH na biding-bidingan. Okay, ginagawa kasi ito ng mga taga DPWH dati, no? At parang niloloko na nila ang taong bayan dyan sa biding-bidingan nila, no? Ah, Kasi po ang ginagawa nila ay kahit magbibiding sila, may nakaalat na sino yung mananalo. May kasabwat na yung mga DPWH officials ha. Hindi naman lahat pero nangyayari yan. Okay, may pinapanalo na. Kasi yung mga nananalo ay alam nyo na, doon na nangyari ang mga corruption, yung mga overpriced materials. Okay? Mamaya, pakikinggan po natin yung privilege speech ni Congressman Leandro Ligarda Leviste. At eto, pangalawa nating pag-uusapan, mukha yatang umiinit doon sa Senado itong si Senator Marcoleta noong ginisa niya itong mga fact checker ng Meta dito sa Facebook, especially itong Rappler at itong Vera Files, okay? Kasi po parang naging useless na itong mga fact checker natin dito sa Pilipinas. Nagiging bias rin sila, di ba? Kung pabor sa kanila ay hindi naman nila tinitake down yung mga post na mga fake news. Pero kung paninira sa mga Duterte, paninira patungkol po kay tungkol po kay Vice President Sara Duterte, ay wala silang ginagawa. Hindi naman nila tinitake down itong mga Rappler at itong Vera Files. Yan po ang inireklamo nitong si Congressman Marcoleta. Okay? So yun po ang papanoorin natin at magre-react tayo dyan. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like naman guys at paki-share itong ating vlog, no? Para marami po ang makakita. And subscribe na rin sa Donmar TV sa mga bago pa lang dito ha, para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, libre lang yung subscribe. I-press mo lang yung subscribe button, libre, walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay, without further ado, papakinggan natin itong si Congressman Leandro Ligarda Leviste sa kanyang privilege speech patungkol po dito sa biding-bidingan ng DPWH. Okay, ito panoorin natin. Play! Madam Speaker, ako po ay tumatayo upang maglahad ng isang solusyon sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH. Itigil ang biding-bidingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyekto hindi sapat ang ibinaba ng presyo sa bidding. Mula pa noong Setyembre, nanawagan po ako sa DPWH na i-recompute at pababain ang mga presyo ng kanilang mga proyekto sa budget. Isa ito sa mga rekomendasyon na ibinigay sa akin ni dating DPWH Secretary Babe Singson na noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino ay nagpatupad ng across-the-board 10% cut sa presyo ng mga proyekto ng DPWH. Ang isa pa niyang solusyon ang pag-rebid ng mga proyekto kung saan ang resulta ng bidding ay hindi man lang 10% na mas mababa kaysa sa approved budget for the contract o ABC. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay bidding-biddingan. Ayon sa lahat ng aking mga nakausap tungkol dito sa unang distrito ng Batangas, halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay bidding-biddingan. Hindi tunay ang mga bidding ng mga proyekto ng DPWH. So, yan ha. Malinaw yan, klaro yan. Nung panahon pa ni Secretary Bunuan of DPWH,
Alam ni Bongbong Marcos yan lahat, na yung biding-bidingan na yan, may nananalo na. Ito yung isa sa pinakamalaking problema natin sa bansang ito. Malaki kasi yung pera na nagiging useless nito eh. Napupunta sa mga, like for example, yung siyempre magbibiding sila kung sino yung pinakamura na semento. Yun pala, pinakamahal na yun. Kasi may hatian dyan na nangyari sa supplier saka yung si congressman. Kasi dadaan yan eh. DPWH officials, no? Ah, maraming modus diyan. Kaya nga sabi ko, kaya pala ang ating bansa ay hindi talaga umuunlad. Hindi kagaya ng ibang bansa sa Japan, Singapore, kasi walang biding-bidingan doon eh. Kung sino yung materyales na medyo quality and mura, yun ang mananalo. Kaya kung makikita mo doon sa ibang bansa, talagang pulido yung kanilang mga proyekto. Hindi kagaya dito sa bansa natin. Ha? Lahat na lang pinipirahan. Yan, kawawa tayo. Kaya saludo po kami dyan sa privilege speech mo, Congressman Liviste. Naranasan ko ito mismo dahil nung ako po ay bagong halal, kinausap ako ng aking district engineer at ipinakita niya sa akin ang listahan ng mga proyektong for bidding sa aking distrito na may nakasulat na mga pangalan ng mga politikong nagpapondo ng mga proyektong ito at mga kontraktor na kanilang pinili. Ang dokumentong ito ay maaari kong isumite sa Kongreso at maaaring maging bahagi ng isang inquiry ng Committee of Public Works and Highways. Ito ay tugma sa naging testimonya naman ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing halos 100% ng bidding sa DPWH ay luto at mga nananalong kontraktor ay pinipili kasama ng mga natatalong mga bidder. Maging ang ombudsman ay nagpahayag na sila ay nag-iimbestiga sa practice kung saan ang mga losing bidders ay umano'y binabayaran ng humugit kumulang 3% na bahagi ng DPWH contractors sa mga kontrata na tawag sa Batangas ay mananahod. Naging posible ang ganitong sistema dahil kailangan ma-pre-qualify ang mga bidder ng district or regional office ng DPWH at maaaring humanap ang DPWH ng butas sa napakaraming mga dokumento upang i-disqualify ang isang bidder. At kahit manalo pa isang kontraktor, maaari pa rin silang pahirapan sa implementasyon ng proyekto o sa paniningil sa bayad nito. Kaya dahil dito, alam ng ibang mga kontraktor na wala silang pag-asang manalo kung hindi sila ang piniling manalo at madalas ay hindi na lang sila bumibili ng bidding documents. Maraming mga posibleng solusyon upang tuluyang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Isa rito ang reforma sa bidding process kung saan unang isusumite ng mga bidder ang kanilang presyo at saka na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH,
At kung isaalang-alang na kumulang 600 billion ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026, umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Kasabay rito, umaasa rin ako na gagawin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawa noon ni Secretary Babes Singson na ipa-rebid ang mga bidding na hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa Approved Budget for Contract o ABC. Sa pribadong sektor, kung ano ang ABC mo, hindi ibig sabihin yan ang gagastusin mo. Kung 600 man ang ABC, kung pakiramdam mo ay hindi ka nakakakuha ng tamang presyo, i-rebid mo ang proyekto. Kung sariling pera mo naman ito, makikipagtawaran ka pa para makakuha ng 30% na mas mababa o 420 sa 600 pesos o kahit 10% na mas mababa pa o 540 sa 600 pesos. Kaya ang punto ko, kaya ko nais na ibahagi itong solusyon ngayong araw na ito. Nasa kapangyarihan ng Secretary ng DPWH ang mag-rebid ng mga proyektong hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa Approved Budget for Contract o ABC. Nasa kapangyarihan din ng Kongreso na i-audit ang resulta ng mga bidding sa DPWH at gampanan ang ating oversight function. At ako po ay nagvo-volunteer sa Committee on Public Works para tumulong sa oversight function ng Kongreso sa lahat ng mga bidding ng DPWH sa buong bansa upang matiyak natin na walang pera ng taong bayan ang mawawala sa lutong bidding o bidding-biddingan sa DPWH. Maraming salamat po. Ayan ha, malinaw yung mensahe ni Congressman Leandro Ligarda Liviste. Ito yung dapat nating iboto, itong mga ganitong klaseng congressman. Kasi kung lahat ng mga congressman guys ay kasabwat dito sa mga biding-bidingan, this is the first time na meron pong kongresista na talagang inilabas niya ang saloobin patungkol po dyan sa biding-bidingan. Alam lahat ng mga kongresista ito, binabaliwala lang nila. Yun ang yan ang problema natin sa bansang Pilipinas eh. Alam natin ang mga kalokohan. Isa lang ito itong biding-bidingan. Pero binabaliwala natin, hindi na, yung mga congressman na binoto ninyo, hindi na nakokonsensya sa taong bayan na ang taong bayan po hirap na. Tapos magdidebate pa yan sa Kongreso at sa Senado na limpak-limpak na mga budget, ganun, ganyan. Ang ending pala ay nabubusog lang ang mga buhaya dyan sa mga bidding-bidding na yan. Grabe, alam nyo, no, it's already parang, ika nga, sabi ni BBM, naging new normal na yan, korupsyon na yan, ganyan. Di ba? Kasi sabi niya, new normal na yan baha eh. Remember, BBM saying new normal na yan baha. Kaya naging new normal rin yung korupsyon, BBM. Instead, ikaw na magiging passionate ka, there is no such thing na new normal ang baha. Because ang Panginoon natin, create yung ating mundo, hindi naman nagbabaha eh. Di ba? Hindi po new normal yan. Dapat taong bayan, o we as humans, we are responsible itong mundo natin na mayroon kasi tayong mga ginagawa na nakakaapekto na sa mga sa mga climate change. Tao rin ang may kasalanan. At kaya nga itinayo yung mga gobyerno na yan sa mga iba't ibang bansa
Kasi yung gobyerno na yan sana ang tutulong sa atin. Oh. Pero anong ginawa? Dahil sa pansariling interes, dahil ang iniisip lang nila ang sarili nila, ganyan po ang nangyari. Kaya wala po sa kalingkingan itong administrasyong Marcos sa administrasyon Duterte. Huwag na tayong magbulahan. Kaya pasalamat na lang na nga tayo na meron pong isang kongresista kagaya nitong si Congressman Leandro Leviste ay talagang mag-iingay, talagang sasabihin kung ano yung problema. At sana naman, kayong mga kongresista dyan na bumoto na ma-impeach si Pipi Sara ay magising-gising naman kayo. Bihira na lang ang kagaya nila Kiko Barzaga at itong si Leandro Leviste. Lahat dyan parang nahahawa na sa at halikpwet na dito sa puwet ng mga tambaluslots at bangag. Diba? O, eto, pangalawang pag-usapan natin at pangalawang i-reaction natin is itong umiinit na si Senator Marcoleta patungkol po dito sa mga fact-checkers ng Meta, itong Rappler at itong Verifiles na bias, sobrang bias. Huwag na tayong wag na tayong maglukuhan, wag na tayong magbulahan. Bias talaga. Ito, panoorin natin, panoorin. Play. Anybody would like to answer that? Unahin po natin yung ating mga fact checkers. Okay lang sa iyo, Senator Marcoleta? Opo, unahin po natin ang Verifiles. Magandang umaga po. Alam mo maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag kung maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng ano ba yung fact-checking in the first place, 'di ba? Ang fact-checking kasi ay isa yan sa pagsusuri. I think itong si Ginang is, Ginang ba itong tawag nito? I think itong representative ng Verifiles, ito, Verifiles to I think siya po ang assigned dyan. Tingnan nyo gaano kasablay ang kanyang paliwanag. Kung tama o mali yung isang post na lumalabas sa social media, 'di ba? So, ang trabaho ng dalawa ang official fact checker ng Facebook dito sa Pilipinas, yung Verified at saka yung Rappler. Pero ang trabaho ng fact checking ay lahat na gumagamit ng social media may dapat magiging fact checker, 'di ba? Hindi ka yung ano yan bawat isa can be a fact checker and should be a fact checker pag gumagamit ka ng social media. So, ang ginagawa sa ano kasi sa fact-checking arrangement tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang fact-checking arrangement namin sa Meta, 'di ba? Kina-classify namin pag may ano dito? Araw-araw kasi sina-scour namin tinitingnan namin lahat ng mga post sa social media tsaka alamin namin kung alin doon ang pwede namin fact check. Dami-dami talaga, hindi naman pwede namin kaya lahat. Kaya kailangan talaga bawat isa sa atin magtulungan at magpa-fact check, ganon. So paano namin kina-classify yung priority, 'di ba? Yung priority na kung ano ang unahin namin, ganon. Na isa dapat statement of fact, 'di ba? Hindi pwede kami mag-fact check ng opinion o kaya yung fiction, 'di ba? So dapat statement of fact ang aming ipa-fact check. Number 2, dapat relevant. 'Di ba? Yung may kabubuluhan sa bayan, yung away ni Ellen Adarna at saka ni Derek Ramsey, no? Kung sino nagsasabi ng totoo, hindi naman pakialaman 'yan, 'di ba? So ang pipiliin namin ay fact check yung may para sa amin yung relevant sa bayan, ganon. Number Madam, two, let's dapat Senator concentrate. Marcoleta. Opo. Let's concentrate, Mr. Chair, on the 4 instances I have cited. Number 1, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the one
He was the lone witness. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So, ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So, hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito o hindi? No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer nyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. Ginawa ni Senator Marcoleta, yung maganda yun. Yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpa-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Chairman. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng Recommend. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin Actually, alam mo, ikaw Vera Files ha, ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta, naging useless na kayo. Kung ganun pala, na magtulungan tayo kung ifa-fact check namin yung sarili namin o kung merong fake news na ginawa itong mga kalaban ni Marcoleta, si Marcoleta ang magfa-fact check? Parang mali yata yun, ma'am. At the same time, ang suggestion ng Vera Files, itong mga fact checker na ito, na tayo raw na gumagamit ng social media, ang mga Pilipino, lahat, ay maging fact checker raw tayo. Lahat raw na nakikita natin araw-araw na mga post, ifa-fact check raw natin. Parang mali naman yata yan, ma'am. Binigyan mo pa kami ng trabaho. Sa sobrang busy namin, hindi na nga kami makapag-post sa sobrang daming balita. Ifa-fact check pa namin. Alam namin, no? What you are trying to let us understand is that gusto nyo na kami, we are also responsible sa mga binabasa namin dyan sa social media, na ifa-fact check namin yan isa-isa na hindi yan totoo yan. Mag-comment kami na yan, totoo yan, hindi yan totoo. Pero ang problema dito, ma'am, yung mga nafi-fake news na gusto nilang i-take down. Kasi yung iba dyan, mga bata na sinira, binuli, kung ano-ano, nakakaapekto na po sa mga buhay-buhay ng mga tao. Hindi lang sa mga politicians, pangkalahatan. So, kayong mga fact-checker, kayo po ang inaasahan ng taong bayan. Yun pala, kung wala kayong maitulong, buwagin na itong fact-checker na, mga fact-checkers na ito. Kung useless pala kayo. Diba, opinion ko ito ha. I don't know with the senators. Kung para sa akin, tanggalin na lang kayong mga fact-checkers kung hindi nyo mamonitor isa-isa. Kung sino yung nag-trending na fake news. Kasi marami dyan, mga fake news na million-million yung views. Yun ang unahin ninyo. Yung example na yan, yung fake news nila yun na si Senator Marcoleta at si Mike Defensor na tinakot raw ni Mike at ni Marcoleta itong si Gutesa. Ang daming views, ang daming nakabasa noon. Pero hindi nyo fact check. Hindi ito natanggal sa Facebook dahil tinulungan nyo na fake news ito. Natanggal yan through the efforts of Senator Marcoleta. Nasaan kayo? Dahil ba pabor sa mga dilawan yung fake news na yan? Hindi nyo tinake down? Pero kung merong
fake news patungkol sa mga dilawan, kaagad ako, na-try na ako eh. Na-fact check na ako ng Vera Files eh. Ewan ko na nga bakit nila ako finact check na tama man yung binabalita ko dati. Finact check nila ako noong sinabi ko na ano ba yung sinabi ko yun? Yung tungkol kay away ni BBM at ni former President Duterte. Finact check nila ako doon. Na yung thumbnail ko doon, para bang general. Wala nga silang pruweba na yung thumbnail ko, kasi sa pagkakaalam ko kung meron kasi mga thumbnail, ang gagawin kasi namin sa thumbnail, parang ine-exaggerate namin. Para naman to gain attention. Kasi yun ang una eh. Kung boring yung thumbnail mo, yan ang first step eh. I-click yan ng mga manunood. Pag-click nila doon makita. Sa pagkakaalam ko ha, bakit ako na fact check ng Vera Files dati, ang thumbnail lang yung parang ginajudge nila through the thumbnail. Hindi na nila pinapanood ang whole video. Kaya nga, na ano ako doon eh. Binlog ko pa nga yun eh. Pinak-check nila ako nang hindi nila pinanood yung video. Ginudge na nila through the thumbnail. No question kung ano po yung trabaho ng fact checker. Pero sinasabi ko po itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Hindi rin po inyo pinakcheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Hindi po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. Opo. Hello. Mr. Chair, thank you for acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yon ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa Yan ang problema natin. Nagrarason pa kayo sa sobrang daming post. Hindi ninyo kaya. Kung hindi ninyo kaya, wag na kayong mag-fact checker. Yan ang problema sa inyo. Bakit nyo tinanggap yan na magiging fact checker kayo na hindi nyo pala kayang ma-fact check lahat? Di ba? O kung gusto nyo, kasi trabaho nyo yan, kumuha kayo ng marami pang trabahante ninyo para ma-monitor lahat yan. Kasi useless pala. Pipiliin lang ninyo pala kung ano yung post na ipafact check ninyo. Dapat lahat. social media. Hindi po namin yung lahat nakikita. And ang isang
paraan para tinitingnan namin paano mas marami kaming makita ay humihingi kami ng contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact checker. Ngayon, may sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga namin wala po kaming powers to take down. Ang nagte-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform, hindi po yung fact checkers. The only thing that we can do is to rate the content, yung link po doon sa sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasingit? Senator Raffy. Opo. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motor proprio, dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo o hindi, at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, lastly, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, YouTube, whatever that is, kailangan mag-present ng ID para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawak account using dummy accounts. And these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. So why don't we come up with a law? Isasama siguro natin, Mr. Chair, dun sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon ng account sa social media must register. They have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwede sabihin anti-fraud to. At kapag once na na-register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Chair. Opo, tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating troll farm, anti-troll farm. Napakaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Raffy. Meron pong hindi nasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika sa atin pong fact checkers? Una po kayo, opo. Ma'am Ellen, opo. I mean, as a journalist, no, kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no, dapat kasi non-partisan, di ba? Wala kaming kinikilingan politika. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan, tsaka sa facts yun, ang ano. So, Talaga? Bias kayo sa katotohanan? Para namang natatawa ako sa iyo, ate. Ang daming mga pinost na mga dilawan na fake news, pero hindi nyo tinatanggal. Tapos sasabihin ninyo na bias kayo sa katotohanan. Utot nyo. Ha? Ang daming mga ang daming mga totoong nangyari na mga post na mga DDS na finact-check ninyo. Kasi natatamaan kayo. Vice versa ba? Kaya ako, biktima ako niyan. Meron po akong binalita patungkol po sa mga dilawan, no? Na parang nakaka-bad trip sa kanila yon. Totoo yun. Hindi ko, hindi talaga fake news yun. Pero still, pinlag nila yun as fake news, yung aking post. kung saan kami dalhin ng impormasyon, doon ang punta namin. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria na ginagamit namin kasi sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa social media. Hindi namin talaga pwede lahat hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformation. Ito, suggestion ko lang ha. Kung hindi pala pwedeng iasa lahat sa fact checkers, parang
buwagin na lang natin ang fact checkers. Ano pang point ng fact checkers dito? Kung marami pa rin ang makakalusot ng mga fake news. Parang sinabi na nila, parang surrender na sila na hindi nila kayang i-fact check lahat. So meaning to say, marami pa palang mga fake news na lulusot dito kasi hindi nyo pala kaya. So, you might as well buwagin na yung kumpanya nyo. Di ba? Buwagin na lang kayo. Yun, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating para. So di ba nasabi ko na kanina na dapat yun statement of fact, yung hindi yun fiction, hindi yun opinion, yung ang dapat namin i-fact check. Ang pangalawa is yun nga yung relevance, di ba? Dapat may Ang pangatlo is that timing, di ba? Yung tawag dito yung hindi history ang aming ipafact check na nangyari pa nung panahon pa ni Magellan, di ba? Ganon. So yung dapat timely, di ba? Yung isa pa is that Halimbawa po ngayon, Ma'am Ellen, narinig nyo na po kay Senator Marcoleta yung mga bagay na ikinakabahala niya. Yun po ba mabibigyan po ng panahon sa inyo para ma-fact check nyo po yun? oo naman. Oo. Opo, yun. Marcoleta, ano po ang masasabi ninyo? Bibigyan daw po nila ng panahon yung 4 na Ito pa. issue sa inyo. Ito pa kasi. Isa pa kasi Salamat. kailangan yung nasabi namin feasibility. Dapat titingnan namin kung kaya namin yan ma-debunk, ano ba yung debunk sa Tagalog? Mapawalang saysay nyo po. Ano po yan? At least, no? Opo. At least within 24 hours. Kasi ang purpose kasi ng fact-checking is to stop the spread of falsehood para mahinto yung pagkalat. Kasi kung marami namang pwede naman kasi mag-investigative journalism ka na pwede kang abutin ng 1 buwan, di ba ganon? Pero sa fact-checking kasi, kailangan ang purpose mo kasi doon para mahinto yung pagkalat kasi sa Yun nga po ang gusto po ni Senator yung Marcoleta. virality kasi Opo. importante yan kasi yung in just in a few seconds nagba-viral yan eh. So importante ma-stop mo. So kung hindi namin yan kung feeling namin kailangan pa maraming mas marami pa kaming kailangan para ma-debunk yun, ganun. Ipapasa namin yun sa team na pwede siguro mag-investigative journalism, ganun. So, yun ang mga Opo. criteria. Katulad po ngayon, ma'am, nasabi na po sa inyo ng harapan na sinasabi niya fake news yun. Pwede po ba niyong i-debunk Titingnan yan? namin kung mag-fall doon sa criteria. Tapos ito pa, hindi kami nagti-take down, di ba? Sabi ka din ni Gemma, kami ay nagka-classify false, fake, misleading, mga ganon. So, isasubmit namin yan sa Facebook. Facebook ang nagti-take action. Hindi kami Medyo nagdi-delete, pagkaganyan po hindi kami katagal kasi, nagti-take down. medyo matagal yan, ma'am. Mr. Tagal. Chair, Ano naman? Sige po, Senator Marcoleta. Minsan, dun sa 4 na fake news na aking inilahat ngayong umaga, yung dalawa po ay hindi ko na pwedeng pasalamatan ng Vera Files kasi kami po na-take down na namin nang hindi sila nakatulong. Pero kailangan pong malaman po ninyong lahat na bago po namin nagawa yon, ini-email po namin kasi yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero yung Rappler, binibigay rin sa... Kasi itong si Marcoleta na fake news sila. Alam naman natin, maraming sekretaris itong si Marcoleta kasi syempre senador. Buti. May mga trabahante si Marcoleta na sila yung nag-i-email, tapos i-email nila doon sa Vera Files at sa Rappler na fake news po ito, na fake news kami. May nag-post, siniraan kami, fake news kami. Tapos umabot siguro ng 1 week, ilang araw, saka nireplyan ng Rappler at Vera Files. So meaning, babagal. How much more kung ordinaryong tao po ang magrereklamo? Di ba? Kasi meron naman dyan eh. Yung mga fake news na merong mga siniraan,
'Di ba? Oh, let us say pinagbibintangan ka na ah, isa kang buhaya. Tapos ang magrereklamo, ordinaryong tao, there's a big tendency na hindi ka talaga papansinin ng Rappler at Vera Files. Kaya nga suggestion ko, tanggalin na lang itong dalawang fact checker kung hindi nila kaya. Vero files. Pero napakabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang dalawang sinabi kong fake news, kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito pong pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ng Vero files kasi po kahit papano, ang ginawa po nila, dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun. Kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun, meron pa rin pong makakakita, ngunit kokonti na lang. So hindi talaga buong-buo na aalisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, madam, ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh. Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin sa unang instances. Yun po yung aming gustong sabihin sa inyo. Bakit kami nagawa namin? Samantalang kayo ang may direkta pong may communication. Bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? Siguro si Gemma. Miss Gemma Mendoza. I-clarify lang po natin. We don't communicate with, it would be impossible for us to communicate with Meta for every piece of thing that we rate. So we don't do that. Ang ginagawa lang po namin, ang interaction namin is through the platform they have, which is the platform that is made available to fact checkers. Yung action po nung yung action ng pag-demote, that is done by Meta when a rating is when a rating has been submitted. And that is their algorithm already that works on it. Now, yung question po about so like halimbawa po yung kanina nabanggit na yung isang content was manipulated. Definitely po, if that was submitted to us, then we would have looked at it. So isa po yun sa mga tinitingnan namin talaga. Ngayon, hindi po talaga lahat nagagawa kasi kaunti lang po talaga kami. At hindi naman po yung lahat matitingnan ng mga fact check. Mr. Chair, ako po naniniwalang hindi po nyo kaya lahat tingnan. Pero Kaya yung mga bagay buwagin na na yung nire-refer po fact namin sa checkers. inyo through email, dapat tingnan naman po ninyo. Hindi namin gagawin yun ng ganun-ganun lang. Kaya namin kinakasangkapan kayo at gusto namin tulungan nyo kami dahil mali nga po itong ginagawa nila. So, we are not asking you to look at every fake news in the entire universe. Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Pero itong naunang ang ginawa namin, ang tagal-tagal, kaya nga po kami na po ang gumawa ng paraan. Ayoko na pong ulit-ulitin ito. Itong pangatlo, kaya sabi ko po sa inyo ma'am, partially, nagpapasalamat kami dahil dinemote ninyo kahit papano. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. I-explain ko. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma'am. Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan Ma'am mo Ellen. ako. Makinig ka muna. SP, opo. Pero i-explain ko sa iyo. Hindi pa nga ako tapos eh. Po, Senator, sandali lang po, may sinasabi po si SP. Sige, baka konektado naman kasi sa sinasabi ni Senator Marcoleta to. So if you don't mind, Mr. Chairman, at Senator Dante does not mind, yun yung negative side na pinag-uusapan natin sa mga fact-checking ninyo. Dapat pina-fact-check nyo rin naman yung positive. Hindi po ba? Like for example, may isang senador nagyayabang 300 daw ang binasa niyang batas. Hindi naman totoo. Hindi nyo sina-fact-check yun. Yung mga ganon. I'm just giving an example. Di ba dapat fact check nyo rin yung hindi totoo? Yung bola. Di ba? Hindi pwedeng yung parang negative lang ang sinecheck. Check nyo rin yung bola. For example, itong si ganito raw, nanalo siya ng award, ganito, gold medal sa ganito. Hindi naman. Di ba? Dapat meron ding fact checking yun. Anyway, nabanggit ko yun. Yun yung negative side. Yun yung positive naman. Na mali.
na fake news pero nasa positive. May binibuild up na tao o binibuild up na sarili niya. Di ba? Anong pinakasagot na nakikita ko po dito? At ito'y talagang dapat once and for all, diinan na. Ano, para tingin ko madaling masolve may fake news na lahat. One account, one person. Yun ang solusyon eh. One account, one person dapat. So, sino ang dapat dito? Facebook. Ako sang-ayon ako dyan, no? Na bago kayo makagawa ng Facebook, Twitter, YouTube, lahat ng social media, one person, one account. At yun, kapag meron kang cellphone. Okay, yung cellphone naman ay may pangalan, nakapangalan sa iyo yung cellphone number. At I would suggest, no, lahat siguro ng mga social media, pati itong yung pag-angkin ng isang numero ng cellphone, ay lahat facial recognition. Dapat bago ka maka-apply ng social media platform, ikaw ay Facebook already registered, lahat-lahat kung anong social media, dapat mukha mo ang i-register. Kasi ako, meron po akong coins.ph, no? Ang coins.ph po ay parang isang trade, stock market. Bago kami mag-login, pini-facial recognition kami. Na talagang ikaw yan. Ikaw ang pagmamayari ng account na yan. Ako, payag ako dyan. Basta isang account sa isang tao. Para na hindi makagawa ng mga dami account. Meta, Instagram, TikTok, lahat dapat. Pag hindi nakaregister, isang tao lang dapat nakaregister. Account mo lang yun. Ikaw yun. Tingnan mo, pagka yung mga gumalabas ng mga fake news na yan, kung isang account lang sila at tunay silang tao, at hindi sila, meron silang another account na ganito, itong mga account din ng paninira. Pag hindi gano'n, hindi magiging gano'ng katapang manira ng kapwa eh. Pagka one account, one person. Dapat rin na pinag-usapan niyo na yung isang account, no, kagaya ko, meron akong Donmar na pangalan na Facebook. Pwede akong makagawa ng multiple page naman. Pero nakapangalan yan sa akin. Kasi kung meron kang ginawa doon na cyber libel o mga fake news, matitrace kung sino ang pagmamayari ng Facebook page na yan. Di ba? So, kilala siya, nag-register siya. So, saan magkakatalo to? Hindi sa atin eh. Magkakatalo to. Kailangan sama-sama tayo, i-appeal natin ito doon sa kanila, sa mga service providers. Na wag nilang i-register. Ang daling mag-register. Gusto nyo ako, magre-register ka agad ako dito eh. One Dela Potpot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Di ba? Yun ang pinaka-problema eh. So, tingin ko doon tayo magsama-sama, lahat ng mga involved sa internet. Hindi na natin yun. One account, one person. Dapat ganun. Thank you. Tama po, SP. Pati yung mga... So, yun yung pinakapulot dulo dito sa vlog na itong argumento nila. Sang-ayon naman tayo dyan, no? If that will be the solution na ma-eradicate itong mga fake news, ako sang-ayon ako dyan. Ewan ko na lang kung ano ang final na say ng Senado patungkol dito. Okay? So, give us your suggestion. Kayo, lahat naman siguro ng mga audience ko dito sa Donmar TV ay may mga Facebook. So, maglatag po kayo ng suggestion sa comment section na ilagay nyo dyan. Ano ang suggestion nyo para maiwasan ang fake news. Okay? At paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam patungkol po dyan sa fake news na yan. At sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo.
Libre lang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.